Ang episode ay nag-umpisa sa bahay nila Jinwoo. Habang natutulog ang ating bida, bigla naman siyang nagising matapos tumawag sa kanya ng kanyang kapatid na si Gina. Matapos ipaalala ni Gina ang parent meeting ngayong araw, bigla niya namang napagtanto ang mga nangyayari. Matapos makita ni Gina si Jinwoo, nagtaka naman ito kung ito na nga daw ba ang kanyang kapatid, dahil sa nagbago na daw ang kanyang aura. Habang naglalakad ang ating bida, ang mga babae naman ay pinagtitinginan siya dahil sa kanyang kagwapuhan. Dahil wala pang girlfriend ang ating bida, ipapakilala daw ni Gina ito sa isang babae. Hindi nagustuhan ni Jinwoo ang idea, kaya naman bigla niya nalang kinurot ang kanyang kapatid. Habang kinakausap ng teacher si Jinwoo, sinasabi naman ito kung gaano kahusay si Gina bilang estudyante. Pinayuhan niya din ang ating bida para sa future ni Gina. Tinanong din ng teacher kung papayagan daw ba ni Jinwoo na maging hunter si Gina kapag naging awaken ito. Nagulat si Jinwoo sa tanong, at bigla namang sinabi na hindi siya pumapayag. Matapos ang tanong, humingi ng pabor ang teacher sa ating bida. Ilang sandali pa, matapos lumabas ni Song-yi, nagulat naman siya nang makita niya si Jinwoo. Naalala niya din na ito ang hunter na nag-arkila sa kanya noon. Nagtaka si Song-yi kung ano ang ginagawa nito dito, kaya naman pinakita ni Jinwoo ang litrato nila ni Gina at tinanong kung kilala niya daw ba ito. Nagtaka din si Song-yi kung siya nga daw ba ang kapatid ni Gina. Agad namang napagtanto ni Song-yi ang nangyayari at sinabi na wala na daw siyang balak bumalik sa pag-aaral. Dahil nakapagdesisyon na daw siyang maging isang hunter. Dahil isang E-rank lang si Song-yi, sinabi naman ni Jinwoo na hindi ito kikita ng malaki sa pagiging hunter. Espesyal na sitwasyon lang din daw ang kinita nito sa kanilang ginawang strike team noong nakaraan. Nainis naman si Song-yi sa ating bida sa pangaral nito at sinabi niya din na isa lang din naman daw E-rank hunter si Jinwoo. Hindi daw pinipilit ni Jinwoo na sumuko ito sa pagiging hunter, kaya naman inaya niya itong pumasok sila sa isang dungeon. Ang eksena ay nalipat sa airport, kung saan nandito si Jinchul na naghihintay. Ilang sandali pa, dumating na ang kanyang hinihintay na hunter na si Hwang Dongso. Matapos niyang dumating sa bansang Korea, sinabi niya namang napakapangit talaga sa bansang ito. Hindi niya din inasahan na si Jinchul ang susundo sa kanya. Matapos tanungin ni Jinchul kung hanggang kailan mananatili si Dongso sa bansa, sinabi naman nito na hindi siya magtatagal sa bansang ito. Tinanong ni Jinchul kung bumalik daw ba si Dongso sa bansa para sa 2 tao. Dahil sila Jinchul ang surveillance team ng Hunters Association. Magkunwari na lang daw ang mga ito na walang alam sa kanyang gagawin sa loob ng dungeon sa 2 hunter. Dahil sa mahinang abilidad ni Jinchul, sinabi naman ni Dongso na hindi siya mapipigilan nito sa kanyang gagawin. Matapos umalis ni Dongso, bigla namang nainis si Jinchul sa kayabangan nito. Matapos makuha ang nakita nilang bangkay ng langgam, nalaman nilang may mga pakpak na ang mga ito. Dahil sa natagpuan nila ito sa gitna ng dagat, nalaman nilang sinusubukan ng mga langgam na tumawid ng dagat. Sa ngayon ay hindi pa nila kayang makalayo, kaya naman ang chairman ay nirekomenda na maghahanap pa sila ng mga bakas. Ang eksena ay nalipat sa isang portal gate. Habang naghihintay sila Mr. An, tinawag naman sila ni Jinwoo. Dahil sa pagkontak ng ating bida sa kanila, natuwa naman si Mr. An. Dumating din sa eksena si Song-yi at agad naman nitong namukaan ni Mr. An. Humingi ng pasensya si Jinwoo sa kanyang request, ngunit si Mr. An naman ay sinabi na ikinagagalak niya daw makatrabaho ang ating bida. Sila Jinwoo ay narito upang sumama sa gagawin nilang pag-raid sa dungeon kasama si Song-yi. Nalaman din natin na ang gate na kanilang binabantayan ay isang C-rank na gate. Ngunit habang nag-uusap ang grupo, may bigla namang dumating na naka-armor at sinabing itigil na nila ang kanilang usapan dahil hindi sila nandito para mag-picnic. Matapos humingi ng pasensya ni Mr. An sa hunter, tinanong naman ni Jinwoo kung sino ang mayabang na ito. Sinabi naman ni Mr. An na isa itong A-rank hunter na si Kim Chul at isa din itong tanker na hunter. Ito din daw ang magiging team leader sa strike team na ito. Si Kim Chul naman ay naiinis dahil ayaw daw nitong magbantay ng mga A-rank hunter. Ang strike team ay binubuo ng isang A-rank hunter, 5 B-rank hunters, at 2 C-rank hunters. Kasama si Jinwoo at si Song-yi, 10 daw silang papasok sa gate upang tapusin ang misyon. Ang plano ng ating bida ay ipakita kay Song-yi kung gaano kahirap ang pagiging isang hunter, ngunit sa dami ng kasama sa raid at sa A-rank hunter na si Kim Chul, madali lang daw nilang matatapos ang raid na ito. Si Mr. Yun ay biglang lumapit sa ating bida. Dahil alam nito ang tunay na kakayahan ni Jinwoo, sinabihan niya naman ito na manood lang at hayaan na muna ang mga baguhan sa misyon na ito, na agad namang naintindihan ng ating bida. Ang grupo ay handa nang pumasok sa portal gate.
Matapos makapasok ang ating bida sa portal gate, agad naman siyang nakaramdam ng kakaiba sa loob ng lugar. Bigla din siyang napalingon dahil sa kanyang naramdaman. Ang portal gate ay biglang nagbago. Naikinabahala naman ni Jinwoo at agad hinila palabas ng gate si Songye. Habang nagtataka ang dalawa sa nangyayari, napansin naman nilang pilit na lumalabas ang ating bida. Dahil hindi niya magawang makalabas, agad namang sinabi ni Jinwoo na kontakin ni Mr. An ang kanilang assault team. Matapos higupin ng gate, si Baek Yunho naman ay nagulat dahil nalaman niyang naging red gate ang isang C-rank na gate. Agad niya din na sinabi na pupunta siya kaagad sa lugar. Nang maimulat ni Jinwoo ang kanyang mga mata, agad niya namang napansin na napunta na sila sa ibang lugar. Ang ibang hunter naman ay napansin na biglang nawala ang portal gate, kaya naman nag-aalala ang mga ito na hindi na sila makakabalik. Matapos sabihin ni Kim Chul na isa itong red gate, bigla namang nagulat ang grupo. Nagtaka si Songyi kung ano ang red gate, kaya naman sinabi ni Jinwoo na hindi ito isang normal na gate. Sa loob ng gate na ito ay mawawalan sila ng koneksyon sa labas na mundo. Maaari lang din daw sila makalabas mula rito sa pamamagitan ng pagtalo sa boss o kaya naman sa paghintay na mag-collapse ang dungeon. Habang hindi nila magagawa na makatawag ng tulong sa labas na mundo, mas marami din daw ang magic beast na lumilitaw sa red gate. Matapos magpaliwanag ng ating bida, may mabilis na bagay naman ang pumunta kay Songye. Ilang sandali pa, ang isang kasamahan ng grupo ay bumagsak at ito ay tinamaan sa kanyang ulo. Habang nagkakagulo ang grupo, si Songye naman ay nagawang mailigtas ni Jinwoo mula sa nagyelong palaso. Ang pagligtas ay napansin naman ng isang babaeng hunter, kaya naman ito ay napanganga. Si Kim Chul naman ay napansin ang mga magic beast na ice elves sa paligid. Dahil sa layo ng mga ito, napagtanto ng ating bida na kung bakit hindi nila agad naramdaman ang mga ito. Tinarget din daw ng mga ito ang dalawa sa mahihina sa kanilang grupo. Habang nagugulat si Songyi, iniisip naman ni Jinwoo na maaaring siya ang namatay kung nangyari lamang ito ng 2 buwan na mas maaga. Dahil sa ginawang pang-iinis ng magic beast, bigla namang nainis ang ating bida at inisip na papatayin niya ang mga ito maya-maya. Matapos makaalis ng mga magic beast, tinanong naman ni Songyi kung ano ang mga ito. Mula sa background, sinabi naman ni Jinwoo na mga ice elves ang mga ito dahil sa brutal na pamamaraan ng mga ito sa pagtapos sa kanilang kalaban. Tinatawag din daw ito ng mga hunters na ice slayers. Matapos tawagin ang atensyon ng lahat, sinabi naman ni Kim Chul na wala na daw silang matatawagan ng tulong mula sa labas sa puntong ito. Sinabi niya din na naging B-rank na daw ang kanilang misyon dahil sa nangyari. Upang makasurvive sila, kailangan niya din daw na sumunod sila sa kanyang mga sasabihin. Kahit na siya ay hindi daw kayang iligtas ang lahat, kaya naman nagpa siya si Kim Chul na hatiin sa dalawa ang kanilang grupo, na ikinagulat naman ng ating bida. Sa pamamagitan nito, mas marami daw ang makakasurvive sa kanila. Maaari din daw silang mapatay dito o mamatay sa lamig kapag nanatili sila sa lugar. Ang mga hunter na sasama sa kanya ay ililigtas niya din daw, kaya naman ang mga ito ay agad namang sinabi na sasama sila kay Kim Chul. Ang isang hunter ay gustong sumama kay Kim Chul, ngunit itinulak lang naman ito ni Kim Chul, at sinabing hindi ito pwedeng sumama. Itinuro niya din ang 2 rank na hunter, at sinabing hindi din makakasama ang mga ito. Dahil ang mga mas mababa pa daw sa C-rank ay hindi pwedeng sumama sa kanya. Ang isang araw sa loob ng lugar ay 1 oras daw ang katumbas sa labas na mundo. Maaari din daw silang abutin ng ilang buwan upang matalo ang dungeon boss o kaya naman hintayin na mag-collapse ang dungeon. Matapos sabihin ni Kim Chul na iiwanan niya ang mga pabigat sa grupo, nagulat naman si Songyi at ang isang D-rank hunter. Sinabi naman ni Kim Chul na huwag silang mag-alala, dahil kapag natalo na daw nila ang boss, babalik daw agad sila. Sinabi ng babaeng hunter na gusto niyang sumama sa grupo ni Jinwoo. Kaya naman sinabihan ni Kim Chul na bahala ito sa kanyang desisyon. Iniisip naman ni Kim Chul na mukhang naaawa ang babaeng hunter, kaya naman sinabihan niyang nababaliw na ito. Matapos makalapit sa ating bida, sinabi naman ng babaeng hunter na hindi nakita ni Kim Chul ang ginawa ni Jinwoo kanina na pagsalo. Sinabi din ng babaeng hunter na hindi lang daw isang E-rank hunter si Jinwoo. Ang ating bida naman ay isang Sigma at hindi pinansin ang sinabi ng babae. Dahil sa ginawa ni Jinwoo, iniisip ng babaeng hunter na isang A-rank o mas mataas pa si Jinwoo. Sila Kim Chul ay dadaan daw sa main road ng lugar, habang ang ating bida naman ay sinabi na sa gubat sila pupunta. Matapos magpaalam ang isa't isa, ang 2 grupo ay naghiwalay na. Habang naglalakad sila Kim Chul, bigla silang napahinto at may napansin. Nakita nila ang kalmot ng isang ice bear sa puno
Kaya naman sinabi niya din na sigurado na daw ang kamatayan ng mga A-rank hunters sa loob ng gubat. Mukhang hindi din daw nagkaroon ng maayos na pagsasanay ang hunter na si Jinwoo. Matapos mapagtantong may mas mataas na rank sa grupo ni Jinwoo, iniisip naman ni Kim Chul na kung bakit niya inisip na si Jinwoo ang leader ng kanilang grupo. Ilang sandali pa naghanda na ang grupo nila Kim Chul para sa parating na laban. Ang mga ice bear sa paligid ay nagsimulang dumating sa grupo ni Kim Chul. Dahil sa mga naglalakihang ice bear, nagulat naman ang mga kasamahan ni Kim Chul. Habang naghahanda sa laban sinabi naman ng makasariling si Kim Chul na iligtas daw nila ang kanilang sariling buhay. Matapos suntukin ng ice bear ang kanyang panangga nasaktan ito, at bigla namang hiniwa ito ni Kim Chul sa dalawa. Ang mga natitirang ice bear naman ay hindi natakot at sumugod na din ang babaeng hunter, ay pinahinto ang grupo, at tinanong kung hindi daw ba nila nakikita ang mga bakas ng ice bear sa paligid. Ang lugar na ito ay teritoryo daw ng mga ice bear. Kaya naman umalis na daw sila bago pa sila matagpuan ng mga ito. Ang ating bida naman ay sinabi na kailangan nilang pumunta pa sa mas malalim na parte ng gubat. Dahil kung totoong teritoryo ito ng mga ice bear lang daw ang problemahin nila dito, mas mahina din daw ang mga ice bear kumpara sa mga ice elves. Dahil sa sinabi ng ating bida, sinabi naman ng babaeng hunter na hindi niya daw agad naisip ang bagay na ito. Dahil sa lamig ng lugar, bigla namang naglabas si Jinwoo ng kasuotan panlaban sa lamig mula sa kanyang inventory. Dahil sa kakayahan na pinakita ni Jinwoo, bigla namang nagulat ang babaeng hunter. Pati ang D-rank hunter ay nagulat dahil 2 hanggang sa 3 item lang daw ang kaya palabasin ng isang high-rank hunter. Matapos maisuot ang mga kasuotan bigla naman silang nakaramdam ng kaginhawaan. Dahil sa pagtataka, tinanong naman ni Song-i ang ating bida kung sino nga daw ba talaga siya. Lumapit naman si Jinwoo sa kanya, at sinabing siya ang taong nagdala sa kanya sa lugar na ito, kaya naman siya din daw ang may responsibilidad para protektahan siya. Ayaw din daw ng ating bida na magtanong pa si Song-i tungkol sa kanya. Pati ang kanyang ibang kasamahan ay sinabi na huwag din daw silang magtanong tungkol sa kanya, at huwag din daw humingi ng kung ano-ano sa kanya. Ilang sandali pa ang isang ice bear ay lumitaw sa grupo, na ikinagulat naman ng 3. Sinabi ni Jinwoo na huwag makialam ang mga ito. Nagpalit din ng class ang ating bida sa pagiging wolf assassin. Si Baekhyunho ay napagtanto naman na hindi nila magagawang makapasok sa loob ng gate. Sinabi niya din na kung sineswerte sila makakaligtas daw ang isang A-rank hunter at iba pang B-rank hunter sa gate na ito. Si Baekhyunho ay inaasa na ang lahat kay Kim Chul. Ngunit si Mr. An naman ay sinabi na may iba pang pumasok sa gate maliban sa kanilang assault team. Ito daw ay walang iba kundi si Sung Jinwoo, ang taong nakakuha sa kanyang atensyon. Matapos tanungin kung anong rank nito, agad naman sinabi ni Mr. An na isa itong A-rank hunter. Hinala din daw ni Mr. An na isa itong reawaken na hunter. Matapos tanungin kung sigurado si Mr. An, sinabi naman nito na hindi siya sigurado. Ilang sandali pa, may sasakyan ang dumating sa lugar. At ito ay walang iba kundi si Wang Dongso. Natuwa din siya makita si Baekhyunho, at tinanong kung A-rank gate nga daw ba ang lumabas sa lugar na ito. Sinabi din ni Dongso na hindi niya inaasahan ang pagdating ni Baekhyunho sa lugar. Nagtaka din si Baekhyunho kung bakit ito nasa kanyang teritoryo at sinabi na bakit wala ito sa Amerika. Nagtaka naman si Dongso kung bakit naman daw hinayaan ni Baekhyunho na makapasok sa kanyang gate ang isang A-rank hunter. Dahil sa pagtataka nito, sinabi naman ni Dongso na si Sung Jinwoo ang kanyang tinutukoy. Gusto daw ni Dongso makita si Jinwoo, ngunit dahil isa itong red gate malamang mamamatay na daw ito sa loob. Si Jinchul naman ay napaisip na lang na sineswerte pa ang ating bida, dahil kahit ang katulad daw ni Dongso ay hindi magagawang makapasok sa red gate para labanan siya. Habang nagtataka si Jinchul kung makakalabas ng buhay ang ating bida, pinabagsak niya naman ang isang ice bear sa isang suntok lamang. At sinabi na mas marami siyang experience points na makukuha dahil siya ay nasa loob ng red gate. Ang babaeng hunter naman ay muling nagtaka kung sino nga daw ba talaga si Jinwoo. Ilang sandali pa, sila ay nag-enjoy na sa karne ng ice bear na kanilang tinalo. Ang grupo ay hindi na daw gaanong inaatake ng ice bear. Nagtaka din ang D-rank hunter dahil tinalo mag-isa ni Jinwoo ang mga kalaban. Pinaalala naman ng babaeng hunter na mag-ingat pa din sila dahil maaaring may pugad ng mga ice bear sa paligid. Matapos talunin ang mga ice bear, umalis din daw ang ating bida para mag-exercise. Kaya naman sinabi nilang kakaibang tao daw talaga si Jinwoo. Matapos makita ang madaming ice bear, sinabi naman ni Jinwoo na halos pantay lang daw sila ng bilang. Ang ating bida ay pinalabas na din ang kanyang mga Shadow Army, at ang leader ng Shadow Army na si Igris.
Ito din daw ang unang laban nila bilang kanyang mga shadows. Matapos sumugod ng mga Ice Bear, inutusan na din naman ni Jinwoo ang kanyang mga Shadow Army na sumugod. Ang labanan sa pagitan ng grupo ay nagpapakita ng halos pantay sa kakayahan. Ngunit dahil sa Shadow Mage, at sa mga muling nabubuhay na Shadow, pati ang ating bida ay namamangha sa kanyang kakayahan. Habang nag-aalala sa manang nawawala sa pagkabuhay ng mga Shadow, bigla naman nang lumabas ang boss ng mga Ice Bear. Ang boss ng mga Ice Bear ay biglang nagwawala, at ang mga shadow ni Jinwoo ay wala nang magawa dito. Dahil sa lakas na pinapakita ng boss ng Ice Bear, tinapos nito ang lahat ng shadow ni Jinwoo at inubos ang kanyang mana points. Ang ating bida ay inutusan ang kanyang pinakamalakas na shadow na si Igris, kaya naman naghanda na ito para labanan ang malaking Ice Bear boss. Matapos sumugod nito kay Igris, mabilis namang hiniwa ito ni Igris at ito ay dinugo ng malala. Sa bilis ni Igris, mabilis niya lang tinatalo ang Ice Bear na Magic Beast. Pati ang ating bida na si Jinwoo ay nabibilib sa pinapakita nito. Habang nahihirapan gusto pa din nitong lumaban, ngunit mabilis naman na itong tinapos ni Igris. Si Jinwoo ay iniisip na wala siyang laban noon kay Igris kung sakaling ginamit nito noon ang kanyang espada. Dahil sa pinakita ni Igris mas malakas pa din daw ito kay Jinwoo. Matapos purihin ito ng ating bida, nalipat naman ang eksena sa naghihingalong si Kim Chul. Habang tinatapos pa isa-isa ang kanyang mga kasama, naiinis naman siya at hindi makapaniwala sa nangyayari. Dahil siya ay isang future elite ng White Tigers Guild, hindi niya matanggap ang kanyang sitwasyon ngayon. Matapos makita ang huling kasamahan niya na pinatay, agad naman itong napasigaw sa takot at biglang kumaripas ng takbo. Ang unang episode ng Season 2 ay natapos sa grupo ng mga Ice Elves na pinanunood na tumatakbo si Kim Chul.